Isang nakagugulat na video ang kumalat sa social media kung saan umano'y makikita si Pangulong Kuting Jr. habang gumagamit ng iligal na droga. Ang naturang video ay agad na nag-viral at umani ng matinding reaksyon mula sa publiko na agad nagpayag ng galit at pagkadismaya. Maraming netizens at grupo ang nananawagan ng isang malalimang imbestigasyon upang beripikahin ang video at alamin kung ito nga ba ay tunay at kayang patunayan ng demonyo yung masamang bisyo ng Pangulo. Kasunod ng pagkalat ng video, hindi na pagilan ang pag-ulan ng batikos laban kay Kuting. Ayon sa ilang mambabatas at eksperto, kung magpapatuloy at mapapatunayang totoong mga aligasyon, maaring ito ay ang magiging hudyat ng kanyang pagbagsak sa kapangyarihan. Habang may panawagan naman na rin na mula sa iba't ibang sektor na dapat magbitiw ang Pangulo kung hindi niya kayang ipaliwanag o pabudaanan ang naturang video. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang inailalabas na opisyal na pahayag kaugnay ng isyu. Patuloy naming hinihintay naman ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng administrasyon, lalo na kung paano nito harapin ang demonyo'y panawagan para sa pananagutan ng Pangulo. Maraming Pilipino ang nagtatanong, mapapanagot ba si Kuting sa kabila ng kanyang mataas na posisyon o muli ba niyang magagawa ng takasan ng kontrobersiyang ito? Habang lumalakas ang panawagan para sa hustisya, malinaw na hindi basta-basta malilimutan ng taong bayan ang iskandalong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa ating mga mahihirap, mga walang kakayanan, sa pagdating ng apelyido. Kasi hindi naman natin matatawaran ng kakayanan ng PDP. Pero tinawag niyang suka. Bakit? Kasi ito po ay pagtingin ng, yung ginawa ni Marcos na yun ay pagtingin ng mga matataas na tao, na mga old families na mayayaman at may mga apelyido. Hindi po tinitingnan dito yung kakayanan mo, yung natapos mo, yung talino mo, yung pagtulong mo sa taong bayan. Hindi po. Para kay Marcos ang usapin dito, old family ka ba? Old rich kid ka ba? Galing ka ba sa pamilyang mayayaman? Ganyan po makatingin sa mabababa ang mga Marcos, sa mga mabababa sa tingin nilang apelyido. Kaya tinawag na Team Suka. Pero ito po ang gagamitin natin dahil po ang Pilipino, karamihan mahihirap. Huwag niyo pong iniinsulto. Kayong mayayaman, huwag niyo kaming iniinsulto. Wala kayo dyan kung hindi dahil din sa amin. Abangan nito. Ito, teaser po ng commercial na gagawin ng PDP. Marami pa. Marami pang kasunod nito. Pakinggan po natin. Pinabili ako ng suka at sinigurado kong suka ang aking binili. Hindi droga! Ganda, no? Ang ganda, no? Simple lang, pero sa pool. Hindi bali nang pinabili ka ng suka. Huwag ka lang adik. Mayaman ka nga. Galing ka nga sa mayaman na pamilya. Galing ka sa mga politiko. Adik ka naman. Type nyo yun. Di ba? Type nyo yun na ang yayabang ninyo. Mayami kayong pera. Galing naman sa nakaw. Kilala nga ang inyong apelyido. Takot naman kayo magpa-drug test. Di ba? Ano bang usapin natin dito? Ang boboto ba kayo ng isang tao dahil depende sa apelyido? Kahit adik? Boboto ba kayo ng isang apelyido na sikat kahit na magnanakaw? Boboto ba kayo ng isang apelyido na kahit walang nagawa, iboboto nyo pa rin? Anong gagawin yan? Di kukuhanin ulit yung pera ninyo, tapos mag-iipon, tapos sa susunod, tatakbo ulit. Ang tanong, may nagawa sa inyo? Wala. So dito na tayo. Para sa akin, napakagandang halimbawa etong commercial na ito na di bali na kami pinabili ng suka. Hindi naman kami adik katulad ng iba dyan. Yun di ba? Sigurado, ang binili suka, hindi droga. Aanhin mo ang magandang apelyido. Halimbawa lang ito, gaya ng Marcos, pero adik naman.
Hindi ko po sinasabing adik ka, Marcos. Kaya lang yan ang tingin ng taong bayan dahil yan ang sinasabi ng dating Pangulo na si PRRD. At yan din ang tingin ng iba dahil ayaw mo magpa-drug test, di ba? So doon na tayo. Oh. Kayo ba gusto nyo ng pinapangunahan tayo ng adik tapos magkakaroon siya ng 12 senators? Doon sa 12 ng senator na yon, wala man lang nagsasabi kung adik si Marcos o hindi. Wala man lang kung may question, Marcos, hindi ka ba dapat nagpapadrug test? So anong credibility nito mga 12 senators na to na hindi man lang nila matanong yung kanilang amo, yung kanilang boss? Hindi, ewan ko kung sa akin lang yun. Kayo tanungin ko, may credibility ba? Yung, pakisagot nyo kung may credibility. Meron, lagay nyo dyan, merong credibility. Walang credibility. May credibility ba? Itong mga katulad ng 12 senators ni Marcos na kanyang kinakampanya na wala man lang nagtatanong sa kanila, Oy Marcos, adik ka ba? Ba't hindi ka magpa-drug test? Tahimik sila, di ba? Bingi sila. Marcos, tama ba yung ginawa nyo sa Bicam? Kung nananahimik sila, anong credibility na itong mga 12 senators na kinakampanya niya? Wala man lang kung may question sa kanila. So anong gagawin niya pag nakaupo? Pag may ginawa si Marcos na kakabalaghan, asahan mo tahimik. May tahimik yan sa Bicam ngayon . Naalala nyo? Pumuyok ba yung mga yan? O nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan? Anong credibility ng mga kinakampanya ni Marcos na 12 senators kung ngayon pa lang ay hindi na nagsasalita? Pag nakaupo pa yan, kahit anong gawin ni Marcos, asahan nyo hindi magsasalita yan 12 senators na yan. Di ba? O, saan kayo? Boto nyo ang straight PDP kasi ang pagboto sa straight PDP ay pagsugpo sa mga kademonyohan na ginagawa ng magpinsang Marcos at Romualdez. Ay nako, next po tayo. Ito pag-usapan natin, medyo delikado ang kalagayan ni Marcos dito pag-usapan natin, si Marcos po ang nagsabi nito. Okay? Anong sabi niya? Asahan po ninyo nang ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan ninyo itong ating mga LGUs. Ang ating mga kalihim ay hindi natutulog. Nako, delikado. Alam ko po yan dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matulog. Marami pang, sabi dito, marami pa tayong gagawin. Matindi Matindi itong sinabi ni Marcos na ito na wala pa silang tulog. Delikado yan, Marcos. Ito, alam mo, pag sinabi nito, ito'y ginagawang katatawanan, pero ito'y kahit katatawanan. Marcos, bangag ka ba? Yan ay kailangan mo nang i-address. At yung sinasabi mo, yung walang tulog, hindi po maganda yan. Akala mo masipag ka pag walang tulog? Hindi, kasi hindi ka makakagawa ng tamang trabaho. Tingnan mo, kung tama ang sinasabi mo, Marcos, wala kang tulog, tingnan mo yung mga pinagsasabi mo. Para kang adik. Tingnan mo yung mga pinagsasabi mo, laging sablay. Para kang bangag. Isa pong katangian ng walang tulog ay yung bangag. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, Marcos Kaya lang, it's about time na yung pagdududa ng taong bayan ay patunayan mong mali or tama. Kaya nga, mga kababayan ko, wag nating kakalimutan na pagpatuloy natin ang panawagang magpa-drug test ni Marcos. Ngayon mismo, siya'y umaamin na wala siyang tulog. Delikado sa kalusugan yan. Hindi po ibig sabihin kasipagan yan. Katangahan po iyang ginagawa mo, Marcos. Walang tulog. Sinong nakakapagtrabaho ng maayos na walang tulog? Sasabihin mo, ikaw, hindi. Ang pangit ng trabaho mo. Baka kaya pangit ang trabaho mo, wala kang tulog. Tulog-tulog lang. Huwag ka masyado mag-take na multivitamins, lalo sa gabi. Kasi nakakaano yan. Hindi ka makakatulog talaga. Kaya, bawas-bawasan mo yung pag-take mo ng multivitamins o kung anumang drugs. Yung drugs yung nabibili sa Mercury Drugs, huwag mong masyado magtitake niya kasi hindi ka talaga makakatulog. Delikado. Delikado ang buhay mo dyan. Baka mapadali ka sana. Alam mo ito, wag na tayo maglokohan. Marami. Ako hindi sang-ayon sa ganyan. Pero maraming mga kababayan natin na dahil sa kagalit-galit kay Marcos,
talagang gusto nilang ma-overdose na lang ito si Marcos. Kung ano man ang bisyo. Hindi kita pinagbibintangan, Marcos, pero yan po ang pulso ng bayan. Yan po ang puso ng bayan. Kung ano man ang iyong bisyo, sugal man, babae man, droga man, etc., sana ma-overdose ka doon. Bakit? Ang bisyo talaga, delikado. Kaya nga evil yan eh. Kaya nga kademonyohan ng bisyo dahil pag nasobrahan ka dyan, tapos ka. Kahit anong bisyo, pag nasobrahan ka, patay ka. Iyan ang ine-expect ng maraming taong bayan. Ako, ayoko, Marcos. Ayoko. Ayokong mamatay ka sana. Ayoko. Ayoko po. Wag po sanang mamatay si Marcos agad-agad. Kaya lang delikado sa kalusugan yan. Napapansin din namin, medyo humingiwi ka na. Ayun yung sinasabi ng mga hingiwi ka na eh. Tapos, nangingitim na. Yung eye bags mo, laki-laki na. Diba? Tapos sinasabi nila, may bloating ka raw. Ang sabi nung iba, bloating daw ng droga yon. Hindi ko alam kasi never ako nakatikim ng droga. At lalaban ako kahit sa ang drug test. Pero, yun ang sabi nila, Marcos eh. Kaya aalagaan mo yung kalusugan mo, kawawa naman ang mga anak mo. Kawawa naman si Romualdez kung ikaw ay papanaw. Paano kung pumanaw ka dahil hindi ka natulog? Paano na si Romualdez? Sa tingin mo, papansinin pa si Romualdez? Kaya lang naman nandyan si Romualdez dahil sa'yo. Diba? Paano na yung impeachment? Paano tatakbo yung impeachment kung pumanaw ka? Wala na magpapatakbo. Wala nang kukumpas kay speaker. Wala nang makikinig kay speaker. Wala nang kukumpas ng impeachment kung ikaw ay pumanaw. Kaya alagaan mo yung kalusugan mo Itulog-tulog din. Ako may tanong lang Tanong ko din sa ating mga kababayan. Sang-ayon ba kayo ng isang drug addiction ay walang tulog? Lalagay nyo lang sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Kasi hindi lahat ng droga ay walang tulog. Nagtatanong kasi wala po akong alam patungkol sa droga. Kaya nga lagi ko lang sinasabi, kung may dudang nagdodroga, drug test lang. Huwag na natin pagtagalin pa. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. So tanong Marcos, ikaw ba ay handa magpa-drug test? Bakit ka hindi makatulog? Dahil sa trabaho. Bakit wala namang nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Anong pinagkakapuyatan mo? Hindi naman umaasenso ang Pilipinas. Nagugutom ang taong bayan. Ang trabaho, wala namang naidadagdag. Bagkos, nababawasan pa. Tumataas pa rin ang presyo. Di ba? Gasolina, pataas. Even yung mga gulay, pataas ng pataas. Anong dahilan ng hindi mo pagtulog? Tanong lang yung Marcos. Sagutin din nyo sa mga manunood nito, anong dahilan ng hindi pagtulog nitong si President Marcos nyo? Sige, sagot lang kayo dyan sa comment section. Ito, pag-usapan natin ito si Marcos, pinagkaguluhan, muntik ng madapa. Talagang into it ang mga crowd kay Marcos. Tingnan nyo po Naaman si President. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like excited daw para marinig si Marcos. So, tingnan nyo kung excited yung taong bayan. To say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Parang tanga lang. Di ba? Tingnan nyo, pag kami sa proclamation, pag kami sumigaw ng Duterte, talagang sigawan. Narinig nyo yung proclamation ni Pastor Kibuloy? Noong nag-proclamation kami, pag-akyat ko pa lang ng stage, sigaw na ako, Duterte! Duterte! Naku naman, sigawan ng tao, grabe. Nung proclamation ng PDP, nung pagpasok pa lang ni PRRD, anong sigaw ng tao? Duterte! Talagang muntik magunaw yung Club Pilipino. Bakit? Sa lakas ng sigawan ng Duterte. Tingnan nyo kay Marcos, pinakilalat ng lahat. Wala pa nangyayari. Dunga ta BBM. Watay mingaw man usob-usob. BBM. 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 Okay. Alam nyo, ako po ay madalas manood ng NBA. Maikwento ko lang kasi maihahambing ko rito yan eh. Sa NBA po kasi, halimbawa, doon sa mga hindi nakakaalam, halimbawa LA at saka New York Knicks maglalaban. Pag doon sa
sa LA Lakers gagawin yung ano, ang sigawan ang laban, ang sigawan ng mga tao sa Lakers ay grabe. Halos wala ka nang maririnig. Ganun po ang NBA, no? Pag sa New York naman gagawin yung laban ng LA Lakers sa New York Knicks, ang sigawan naman ng taong bayan dun sa New York, grabe. Pero eto yan. If you don't give people enough reason to cheer, kahit sa home court mo pa yan, tahimik yan. Bibigyan ko kaya halimbawa. Halimbawa, laban ng LA. Pero kahit anong shoot ni Lebron, hindi mag-cheer ang tao. Tahimik ang tao. Kung tambak. Naunawaan niyo po ibig ko sabihin? There should be enough reason. Kasi hindi mo mapipilit ang crowd. Yes, mapipilit mo 1, 2, 3, 10. Pero sa big crowd, tahimik, kahit magsisigaw pa ang 10. You need at least 80-90% sumisigaw. Nag-cheer. And how can you do that na 80%, 90% nag-cheer? You give them enough reason to cheer. Merong sapat na dahilan para i-cheer ka nila. Kung walang sapat na dahilan, kahit home court mo yan, hindi ka i-cheer ng tao. Hindi mo kayang pilitin 80%, 90% of the crowd to cheer for you. Ganyan na nangyayari ngayon dyan. Kitang-kita po natin, the people has, nakailang sorties na po si BBM. Walang nakikinig. Walang sigawan. Kakaway-kaway si BBM, walang pumapansin. Parang hindi presidente. Parang siya ang pinabili ng suka. Para siya lang yung pinabili ng droga. Dumaan. Parang hindi. Yung iba hindi man lang siya tingnan. Why? They have no enough reason to cheer. Wala silang sapat na dahilan para i-cheer ka, Marcos. Gawin mo yan kay PRRD. Dumadaan pa lang. Alisin mo security. Ay dinumog yan si PRRD. Na-experience ko yan kay Isko. Pumasok sa mall. Muntik akong malaglag sa escalator. Pag kumaway yan, yung kunwari kita mo sa 4th, 3rd, 2nd, ground floor, lahat yan nagsisigawan. Si Marcos kumaway. Yung 4th, yung floors, walang sumisigaw. Alam na ni Marcos yung kalagayan niyang totoo. Maybe they are faking it outside the media para maipanalo niya yung mga senador niya. But deep inside, alam nila, ayaw sa kanila ng tao. Diba? Parang manliligaw yan eh. Kahit bigyan mo ng bigyan ng regalo ang isang tao na nililigawan mo, ramdam mo kung ayaw talaga sa'yo ng tao. Yes, magti-thank you yan. Yes, of course, tatanggapin niya ang regalo. Pero alam mo sa sarili mo, delikado ka. Pag naligawan niya ng pogi, tapos ka. Di ba? Real talk po. Same thing dito. Kahit anong ligaw ni Marcos, kahit anong spin nila sa media, alam niya sa sarili niya, lubog siya. Pag naligawan niya ng Duterte, tapos sila. That's why dire-diretso ang paninira sa Duterte. And they know it. Yun ang masakit dyan. Alam nila. Pag alam nilang mahina na sila, they will increase more their effort na talagang wala ng Duterte or wala ng BP Sarang makakatakbo because they cannot compete on that level. Alam nila, talo talaga sila. Kaya naman, hindi na nila hahayaang magkaroon ng competition. Eliminate. Iyan ang ginagawa kay BP Sara because they know na wala sila sa kalahati pag naglaban si BP Sara at ang Team Marcos. It's just like night and day. Masyadong malayo ang comparison. So how can they win? Eliminate BP Sara. Hey, press, okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. No, the entire people of Negros Oriental, truly loves you. Oh,
Anong reaksyon ng Negros Oriental? Let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you kanino tanan, and maayong hapon. Maraming salamat po. Parang wala lang, oh. Naaman si Nakita Press nyo yung dulo? hapon. Maraming salamat. Oh, parang wala lang. Baka yung nakaupo sa harap, pulis pa yan. Naalala nyo yung pulis, pinagsuot ng pula sa proclamation. Ako, duda ako yung mga nakaupo dyan, baka pulis pa, yung mga nakapula. Baka pulis yan, inutusan lang ni Marcos. Ganyan po kaluser sila Marcos. Kaya nga naman, ito papakita ko sa iyo, isang patunay na talaga namang mahinang-mahina na ang Marcos. Ito, tingnan po ninyo, ha? Okay? Sariling FB post ni PBBM. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kahit home court advantage, kahit gawin, halimbawa sa Lakers mismo, yung laban, or sa New York mismo, kung tambak naman, hindi mag-cheer ang taong bayan sa'yo. Hindi mag-cheer yung mga crowd nyo dyan sa state nyo. Bakit? Tambak eh. Okay? Same thing here. Sariling FB post ni Marcos, nakatanggap ng mahigit 700,000 counting emoji. Isipin mo, sa post ni Marcos, 700,000 ang pinagtatawanan siya. 15,000 lang nag-like. Pag nilagay mo yan sa crowd, halimbawa, ang tao sa crowd ay 715,000 people. 715 persons ang nakaupo sa crowd at nagsalita si Marcos. Hindi mo madidinig yung nag-15,000 na likes. Ang magdidinig mo dyan, boo. Pinagtatawanan siya. Sinisigaw Duterte. Kahit na sabihin natin, sa Lawag mo pa gawin yan o sa Ilocos. Naiintindihan? Same thing dito. Crowd niya yan, ha? We are talking here of hindi yan nilabas sa SMNI. Hindi SMNI yan, ha? Sabi, syempre pag SMNI, mga Duterte yun. Hindi. Post niya mismo sa sarili niyang Facebook. Ang sakit niyan. Isipin mo, post sa sarili mong Facebook. Ayaw sa'yo ng tao. 700,000 compared sa 15,000 likes. Masakit yan. Why? It's not even close. Para sa akin, alam mo kung anong totoong survey? This is the real survey. Ito ang totoong survey. Nagsalita ang taong bayan sa sariling Facebook page ni Marcos. Di ba? Alam mo kung ako tatanungin, it's really about time na ang Facebook or ang ibang social media maglagay na ng ngiwi. Ganon. Ngiwi na na emojis. Palagay ko mas marami. Hindi lang 700,000 ang tatawa. Baka 5 million nakangiwi na emoji. Oo. Mas alam mo, suggestion lang Facebook, mas dadami ang inyong ang activities, ang engagement ng inyong political Facebook pag may ngiwi. Totoo yan. Ako naniniwala ako, with all my heart, hindi lang 700,000 yan. 5 million. 5 million ang ngingiwi na emojis dyan. Pero seriously, sang-ayon ba kayo sa akin na dapat nang pag-usapan ito? Suggest nyo, Facebook, maglagay ka ng FB, maglagay nyo dyan sa comment section. FB, maglagay na kayo ng ngiwi emoji. Mas malakas sa engagement. Sige, lagay nyo dyan, ha. Yung sang-ayon sa akin, lagay nyo dyan. FB, wag nyo lang buuin yung Facebook. Baka kasi ayaw ni YouTube yan. Hindi isi-share. Lagay nyo lang dyan, FB. Dapat magkaroon na kayo ng ngiwi emojis. O doon sa ayaw, lagay nyo dyan. Ayaw namin ng ngiwi na emoji. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!